Kung 600 to 700 pesos po yung inyong bayad sa petrolyo for 8 to 10 hours na biyahe, magkano po ang inyong inuuwi? Nakita? Yan po, no? Maganda rin po yung tanong kasi nabawasan na po talaga. Meron po tayong data last time, no? Nung hindi pa po nagkakaroon tayo ng problema sa petrolyo, pag kinount po yung kita ng naiiwan sa mga delivery rider, ito po yung kanilang net kasi kinaltas na po yung gas, yung mga maintenance, at saka yung kanilang pangload, around 400 to 450 na lang po yung may uuwi. So ngayon po, mas lumaki pa yung gastos sa ating gasolina, so mas nabawasan po yung inuwi. So Swerte magkano na po kung kikita ka po ng malinis na 300 po ngayon sa isang araw. Ganun. For So 10 para po mahabol hours. po yun, para po mahabol po yun, kailangan mo pong mag-extend ng mas mahabang oras, maghintay po ng delivery job kung may ibabagsak sa iyo na booking yung delivery company. Para po, medyo maayos-ayos naman yung iuwi mo sa pamilya. Hindi naman 300, hindi naman 250. So ngayon, usually, inaabot na kayo ng ilang oras? Kung dati po ay 10, pwede nang umuwi, 12, pwede naman. Ngayon po hindi, kailangan 16, no? Minimum na po yung 12 hours, kailangan 16 hours. Para Kailangan kumita mag-stay, ng... para po make sure mo na iuwi. Opo. To make sure na Pero merong po, maiuwi. Opo. Okay. Iba lang po yung epekto po nun sa ibang mga delivery app companies kasi magkakaiba po kasi ng sitwasyon eh. May isa pong delivery companies na nagbibigay po ng schedule. Kung ano po yung schedule mo, doon ka lang pwedeng bumiyahe sa oras na yon. So unfortunately, hindi ka makaka-extend. Oo. Kasi Opo. in-schedule Kung na 8 hours rin ka lang, 8 hours ka lang. para kumita din yung ibang riders. Ganon. Yun po yung paliwanag. Ang paliwanag din po, algorithm. Pero yung nangyayari po, pag chinecheck po natin yung kanilang mga FB pages, continuous po yung hiring nila. Sige. So, eto Sila po rin yung... po yung dahilan kaya dumadami. Opo. Eto po yung sinasabi nyo ay full-time na delivery Yes po. rider. Pero kapag part-time, usually mga ilang oras po ang ibinabiyahe niyan sa isang araw? Sa isang araw po, minimum po mga 6 hours. 6 po yan. hours. So kung Opo. sa 6 hours po ang kanilang biyahe, so ang kanilang full tank o ang kanilang gasto sa petrolyo ay assume nangangalahati rin mula doon sa 700 pesos na ginagastos ng isang full time para po sa petrolyo. Yes po, or 1/3 po nun, yung pong gagastusin niya. 1/3. So kung ikaw ay part-time na 6 hours na bumabiyahe, usually po average of how much na lang yung iuuwi mong dagdag na kita sa pamilya? Ayan po, nagdedepende rin po kasi yan sa peak saka lock hours, so kung sa lakas saka sa hina po ng mga booking. Pero averagely po, siguro po kung part-time ka, malinis po yung 200 sa isang araw, dun sa araw na binayahe mo. Oo. So parang halos kapareho din ng full-time? 300 na kinikita versus 200? Kasi po 6 hours na po yung binayahe po nung part-time eh. Okay. Kasi po yung mga part-time po kasi pabiyahe lang po sila sa panahon talaga na malakas, unlike po sa isang sa isang full-time na maghihintay ka po talaga nung buong araw, no? Parang 5 pa lang, pag-open ka na ng app mo, tapos uwi ka na ng gabing-gabi. Unlike po sa mga part-time, itatapat mo po ito sa mga oras ng tanghalian, sa holiday, o kaya sa oras po ng mga hapunan, kung saan po mas malakas po yung mga nagpapadeliver. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.